Ito po ay pinamagatan ko ang bagong buhay kay Kristo. Yan. Sabi mo dito, sa una, di ba po kapag tayo ay bagong buhay na kay Kristo, dati po tayo yung hindi pa nakakilala kay Kristo, hindi po natin alam kung paano mamuhay ng katulad ng sa Panginoon. Yan, una po, walang panalo ang kasalanan kung alam mo na ikaw ay binago na dahil kay Kristo. Di ba po, hindi mananalo ang kasalanan kapag alam po natin na tayo binago na ni Kristo. Yan, kapag tayo ay nabautismuhan na, yan po ay nangangahulugan na tinanggap natin si Yesu Cristo sa ating buhay, binago na tayo ni Jesus. Para po yan sa isang damit, ano ba, gusto ninyo na, yung damit ninyo na kulay itim, gusto niyo maging puti, ilubog lang po ninyo sa color or sa jogos, yung pong itim magiging puti na. Di ba po, parang gusto niyo yung bagong kulay. Ganon din po sa atin, yung gusto natin ng bagong buhay para kay Kristo. Yung bagong pangalan, dati po, ang pangalan natin, yung mga alias-alias lamang. Halimbawa, si Guring, mga ganon po. Tapos, bibigyan na tayo ng bagong pangalan. Yung talagang pangalan na natin na gusto natin mabago. Hindi na yung alias natin. Di ba minsan may mga alias tayo na ayaw natin. Pagdating na tayo mga may edad na o dalaga at binata, ayaw na natin yung alias na. Gusto natin yung bagong pangalan na. Yung talagang pangalan natin. Yung nagtiwala ka sa Lord na alam mo na ikaw ay binago na niya. Pangalawa po, walang panalo ang kasalanan kung tanggap mo na ikaw ay pinalaya na ni Kristo. Diba, sabi nga po sa Roma, kapag tayo po, ano po ba yung pakiramdam natin kapag tayo pinalaya na? Yung pakiramdam natin na tayo bilanggo. Sabi po dito sa 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yan, kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayo, mabubuhay rin tayo kasama niya. Di ba po kapag tayo pinalaya ng Kristo, halimbawa po, pinalaya na tayo bilang magsusugal. Yung pagkaalipin natin sa sugal, pinalaya na tayo. Yung pagkaalipin natin sa lahat ng bisyo natin. Yung gamitin natin yung kalayaan para sa pagpili ng tamang gawain. Yung hindi na yung dati nating pagkatao. Kasi pinalaya na tayo eh. Ano pong saysay noong pagbibigay sa atin ng Lord ng kalayaan kung ang pipiliin din lang natin yung dati nating pamumuhay. Amen po ba? Yan, hindi po mananalo ang kasalanan kung tanggap mo na ikaw ay pinalaya ng Kristo. Ang pangatlo po naman, walang panalo ang kasalanan kung nabubuhay ka ayon sa bagong pagkatao na ibinigay ni Kristo. Di ba po, binago na tayo ni Kristo eh. Yung namumuhay na tayo, yung ibinigay na sa atin ni Kristo, yung huwag ninyo na paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ang masasamang hilig nito. Yan, kapag po tayo ay binago na ni Kristo, kailangan po yung naaayon na yung ating gagawin sa ibinigay na bagong pagkatao sa atin ni Kristo. Yung namuhay na tayo ng bagong pagkatao, iniingatan natin na tayo ay magkasala. Amen po ba? Di ba po ang daming tukso sa paligid? Kagaya po ngayon, panibagong buhay. Sabi nga, lagi lang ba tayo magbabago pag sinabing bagong taon? Hindi po, amen. Ang kailangan po natin yung pagbabago sa araw-araw. Kahit po tayo nagkakasala, tao lang po tayo. Pero hindi po naman ibig sabihin, lagi tayo magkakasala. Dapat po, iniingatan natin na makagawa tayo ng kasalanan. Di ba po, minsan galit na tayo. Or nababalo tayo ng mga galit natin, nababalo tayo ng inggit. Kailangan po natin magpigil o pigilan o kung paano natin matatakasan na makagawa tayo ng kasalanan. Yung kailangan natin ingatan yung ating mga dila. Ingatan natin yung ating mga isip. Ingatan natin yung ating mga kamay na makagawa ng kasalanan. Amen po ba? Yan po yung, kapag po nagawa natin ito, ibig sabihin, yung pinamumuhay na natin yung kalooban ng Diyos na meron tayong sakripisyo na kailangan natin na pigilin o magsakripisyo na kailangan natin na iwasan yung mga tukso na pwede tayong magkasala muli. Gamitin natin yung ating mga katawan para sa paggawa ng mabuti. Yung piliin natin yung
maingat tayo magpumili ng mga gawain mabuti. Amen po ba? Yan naman po yung bigay na doon. Nasabi nga, bagong buhay kay Kristo.